Ang SF9 po, ito po yung ating piniprint. Ano po? So, dito po, ito po, meron na po naman nakalagay dyan. Ito po ay editable. Pwede po ninyo siyang palitan. Bawat 21. Yan po. Pero ito, meron nandiyan naman po yung yung mga notes po, yung number of days present po, kinakailangan po natin, may accomplish po natin yung SF2. Ito, SF2 po natin. Ano po? At kinakailangan ma-accomplish po natin ito, SF2. Ang SF9 po ay dito po nakalagay lahat ng mga report ng bata. Gaya po nitong homeroom guidance at yung values. Tapos, dito rin po nakalagay din yung attendance po nila. Hindi po natin ina-accomplish po dito sa card mismo yung mga ah, HGP, attendance po ng bata at ng values at even po yung mga grades natin. Itong grades po, ina-accomplish po natin gamit po yung consolidation. Ito naman po, ina-accomplish natin ito. I-click po natin ito o kung doon sa home, kung na-accomplish po natin itong values ay tapos na rin po, wala na tayong intindihin sa SF9 na values. Ganun din po sa homeroom guidance. So, ganun lang po yun. Kaya lang po, dito sa, ito po ay manually po nating pinatype. Pwede po natin siyang i-edit. Ano po? Yan. Yan po yung ating manually. Bago pa tayo mag-print, kinakailangan i-indicate po natin kung siya ay promoted to or retained to. Yan po yung mga editable. And the rest po, wala na po tayong ah, pwedeng ma-edit dito o hindi na po natin, hindi natin sila ina-edit dito sa SF9. Gaya rin po nitong mga data na ito ay sa database po natin na kinukuha o ina-accomplish. Okay? Sa database po yan. Kung mapapansin po ninyo, may export. Meron po ako tutorial po ng export kung paano mag-export. I-click nyo na lang po yung tutorial at mapapanood po ninyo kung paano mag-export. Pwede po ninyo ma-export po ang card ng bata. Yan. Meron din po siyang arrow dito. Arrow para sa next page. So, yan lang po. Sana malinaw po yung SF9 sa atin.